Ang topic nga po natin ay pinamagatan po kong buhay na pag-asa. So, lagi natin napapakinggan yung salitang habang may buhay, may pag-asa. Amen! Kaya lang, may mga taong buhay pa, subalit nawawalan na po ng pag-asa. So, tayo bilang mga mananampalataya ng Diyos, yung ating buhay ay hindi po nawawalan po ng pag-asa. So, basahin po natin muna yung talata sa aklat po ng 1, chapter 11, verse 25. Ang sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So ito po yung napakagandang pag-asa sa buhay po natin bilang mga nilalang ng Diyos o bilang mga mananampalataya ng Diyos. Nasabi po dito ng unang talata, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So yung pinagmumula ng ating buhay, walang iba kundi po yung Panginoon. Kaya sa Kanya, may katiyakan po yung ating pag-asa. Kasi Siya po yung nagbibigay ng ating buhay. Lagi po natin sinasabi kung loloobin ng Diyos, buhay ka. Subalit kung di na po loloobin ng Diyos, ikaw na po yung pupuntahan doon sa simenteryo. Amen! At hindi lamang po buhay yung ipinapangako ng Diyos dito sa ibabaw po ng lupa. Kundi ang sabi dito ng talatang sumunod, ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, yung pong napunta anak mo doon sa sementeryo, sabi po ng Bible, ay muling mabubuhay. Ito po yung binabanggit ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yung kasing physical na katawan po ng tao, namamatay po yan. Kaya po may inililibing doon sa San Ildefonso, sa Bahay Pare, kahit saan. Sa mga sementeryo. Bakit may inililibing? Kasi may namamatay. Ito po yung ating mga physical na katawan. Subalit yung ating kaluluwa, ang sabi ng Bible, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya ito po yung pag-asa po ng bawat isang mananampalataya ng Diyos. Mawala man po tayo dito physically, subalit yung kaluluwa natin, yung ating espiritu, ay magmamana ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen! Kaya ang buhay po natin ay napakapalad kasi may katiyakan po yung ating buhay. So dito, nagbigay po ako ng ilang mga punto na dapat po natin patuloy na maintindihan. Una, ang buhay ay may simula at katapusan. Lagi natin ilalagay sa puso natin, ang buhay po natin ay may simula at katapusan. Hindi lang po natin alam kung kailan po yung katapusan. Yung simula, alam na po natin yun. Kasi alam po natin yung ating mga kapanganakan, di ba? Birthday po tayo lahat. Ang sabi po dyan sa aklat po na, simulat po na mga ngaral. Sabi niya, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang oras, sabi dito. Ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim, panahon ng pagbunot ng tanim. So sabi dito ng talata, ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon. So yung buhay po natin may kanya-kanya po yung panahon. Sabi nga yung panahon ng pagsilang at panahon ng kamatayan. Kaya habang wala ka po doon sa panahong itinakda sa iyo ng Diyos, hindi ka mamamatay. Amen! Sabihin mo nga sa iyo katabi, habang wala ka sa panahong itinakda ng Diyos, hindi ka mamamatay. Kasi kung minsan, yung tao, wala pa sa panahon, gusto na mamatay. At yung iba naman, nasa panahon na, ayaw pa mamatay. So alam niyo po, kapag dumating na yung panahon po natin, sa ayaw po natin at sa gusto, papalaw po tayo dito sa ibabaw po ng lupa. Amen! Kaya kahit ano po yung sakit, alalahanin, intindihin, problema na dinadaanan mo, hindi po yan makakamatay kapag wala ka pa sa panahong itinakda sa iyo ng Diyos. Amen! Kasi kung minsan, kala po ng tao, mamatay na siya kasi nagkasakit siya. Hindi. Habang wala ka po doon sa panahong itinakda sa iyo ng Diyos, hindi ka mamamatay. Sabi ko nga, yung iba, nakasagasaan na, buhay pa. Yung iba naman, nakatulog lang, patay na. Kasi bakit? Dumating na po siya sa panahong itinakda sa kanya na lang Diyos. Amen! Kaya, hintayin mo yung panahon mo.
hintayin po natin yung panahon na tinakda sa atin ng Diyos. Kaya sabi po dito, ang lahat sa mundo ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanya po tayong panahon. Hindi po pwedeng sabay-sabay. Bagamat may mga pagkakataon na biglang sabay-sabay, di ba? Subalit, yun na po yung panahon itinakda sa kanila ng Diyos. Sabi nga dito, yung panahon ng pagsilang at panahon ng kamatayan. Kaya maganda, enjoy po natin yung buhay natin habang po tayo yung buhay. Amen? Kasi hindi naman po nabibili po yan ng salapi eh. Kung nabibili lang po ng salapi yung buhay po ng tao, sana wala pong mayamang namatay. Sana walang doktor na namatay. Di ba? Kaya yung buhay po natin, mahalaga po yan. At yan po ay napakalaking biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ng Diyos sa buhay po natin. Kaya maging masaya po tayo. Bagamat kung minsan dumadating po tayo sa mga problema, mga pagsubok ng buhay, so enjoy lamang po natin. Maging masaya po tayo sa buhay. Ang sabi nga dito sa aklat ng awit, nagkulang po dyan, 616 po yan. Sabi dito, ang buto ko sa katawan nung ito ay hugisin sa loob ng bahay bata, doon ay iyong napapansin. Lumalaki ako on sa iyo'y di nalilihim. Ako iyong nakita na, hindi pa man isinisilang, batid mo na kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito ay nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So, yung buhay po natin, biyaya po ito ng Diyos. Sabi nga ng Bible, noong tayo po ay nasa tiyan pa lang ng ating mga magulang, sabi po ng Bible, tayo po ay nakikita na po ng Diyos. Kasi yung nagbibigay ng buhay sa buhay po ng isang tao, walang iba kundi po yung Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay sa ating pong lahat ng buhay. At siya din po yung babawi nito pagdating po ng tamang panahon. At kung tayo po ay isilang dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi dito sa sumunod na talata, ako iyong nakita na hindi pa man isinisilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito ay nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. So yung buhay po natin, nung tayo ay isilang, nung tayo may simula at may katapusan, nung tayo po ay isilang, nakalista na po yung edad natin. Kung naisulat sa iyo ng Diyos, 90. Kahit anong maganap sa mundo na to, mabubuhay ka po ng 90. Yung iba nga po na dumating yung panahon, dahil may na. Kapag po birthday niya, sabi ko, Nay, ako, ano po ba yung gusto niyo ba akong ipanalangin sa iyo? Bigyan pa po kayo na mahabang buhay. Sabi niya, hindi na. Ayoko na. Konti na lang. Kaya kung nakahiga ka na lang, mananalangin ka ba ng mahabang buhay? O pwede lang sabihin niya, gusto ko na mamatay. Diba? Kaya lang, dahil wala pa po siya sa panahong itinakda sa kanya ng Diyos, buhay pa po siya, di ba? So sabi nga, may nakasulat na po doon sa aklat ng buhay. Kaya habang hindi ka dumadating doon sa punto na edad na nakasulat doon sa aklat ng buhay, hindi po tayo mawawala dito sa ibabaw po ng lupa. Amen! Bagamat kung minsan bilang tao, ninenervyos po tayo. Lalo na, may nabalita ka na doon sa sakit mo na naramdaman sa iyong katawan, may namatay. Di ba? Siyempre, bilang tao, ninenervyos ka. Kaya lang, isipin mo, kung wala ka pa doon sa edad na isinulat ng Diyos, hindi ka mamamatay. Kaya bakit ka pa ninenervyos? Amen? Amen. Nalala ko doon, nung ako ay nagkasakit. Di ba, nagkasakit po ako sa baga. Halos uminom po ako ng gamot ng 9 months kasi ang dapat lang na umiinom ay 6 months. Sabi ni Dr. Ong, total katawan mo yan, uminom ka na 9 months, sabi niya. Kasi, okay, sabi ko. So sa biyaya ng Diyos, binigyan po ako ng, nung matapos na po akong uminom ng gamot, sabi niya, magpa-check up ka doon sa Indo Los Santos. Kasi sabi niya, may nakita ako sa baga mo, sabi niya. May mga pilat, sabi niya. So, okay naman. Kasama ko si Sister Pena, saka po si Sister Marieta. Kasi po, ano po sa akin, magpa-biopsy.
takot na takot po yung tao. Kapag nagpa-biopsy ka, sabi niya, at yung iba-biopsy sa iyo, cancer, tiyak, hindi ka magtatagal, mamamatay ka. Nagkataon po nun, may mga naganap na ganun. Sabi ko, patay, hindi patay. Panayabis pa yung mga assistant. So, siyempre, bilang tao, may ganun talaga sitwasyon. Sabi ko, kung mamamatay, hindi mamamatay. Sabi ko naman. Kasi alam ko naman, ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. Kahit dumama sa ganung proseso, kung hindi ka pa naka-check doon sa aklat ng buhay, hindi ka pa mamamatay. Amen! Amen! Mawala ko yung nervous natin. So sabi ko nandun po kami sa ospital. Hindi ka po doon sa CT scan po kayo. Nakahiga ka tapos ipapalog ka doon sa nakaganyan. Relax ko ako. 2 beses. Tapos doon hindi naman ako tinusok. Sabi ko ba, nung matapos na, tinanong ko pa yung doktor. Sabi ko, Dok, di ba ako kinakailangan ko ako biopsy sa akin? Sabi ko po sa kanya, bakit hindi niyo po ako tinusok? Sabi niya, hindi na kailangan. Sabi niya, natuwa po kami. Sabi niya, bakit kayo hindi matutuwa? Nabawasan po yung babayaran mo. Tapos hindi ka masasaktan. Yeah. So sabi ko kapag hindi ka pa naka-check, hindi ka mamamatay. Amen! Amen! Nakasulat na po yung edad mo dun Kaya po si Badang Deng, nung bypass, di ba? Naka2 beses na po siya. Una yung nilagyan po ng yung kanyang ugat ng pampadaloy ng dugo. Pangalawa, bypass. Sabi niya, Lord, kung mamamatay ako, salamat. Kung mabubuhay ako, salamat. Buhay po siya. Amen. Si Badang Deng, wala pa doon sa listahan. Kaya sa buhay po natin, alam po yung dinadaanan natin at pinagdadaanan natin, habang hindi ka naka-check doon sa aklat ng buhay, hindi ka mamamatay. Amen! Amen. Alam niyo po kasi, nakapagpapahina sa tao yung nervous. Kung gusto wala ka naman sakit, nagkakasakit ka. Di ba? Yung po yung sinasabing psychological sickness. Sa isip lang po yung sakit. Ang maganda doon, pagka nakalimutan mo yung sakit mo dahil nakipagkwentuhan ka. Di ba? Kanina masakit ko alam dahil nakipagkwentuhan ka, nalibang ka, nakalimutan mo, may sakit ka pala. Yung po yung sinasabing psychological sickness. At alam niyo po, madaming tao ngayon, ganun po yung kanilang sakit. Kaya sinasabi ng doktor, wala po ako nakita ang sakit ninyo. Di ba? Baka po sa kakaisip lang po ninyo, kaya po kayo nagkakasakit. So, maganda makita natin yung buhay po natin. Sabi nga, habang wala ka po doon sa panahong itinakda sa iyo ng Diyos, hindi ka mamamatay. Kaya huwag po tayong dapat na makakot sa buhay natin. At sa Hebrew 9:27, sabi pa po dyan, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay pagkatapos ay ang paghukom. Sabi nga, nakatakda po talaga yun. Hindi po tayo lalagpas po doon. Amen! Kaya sa Panginoon, tayo may pag-asa. Hindi po yung pag-asa natin sa kayamanan o katalinuhan upang may save po natin yung ating buhay. Ang pag-asa lamang po natin, walang iba kundi po sa ating Panginoong Jesus. Kung minsan nga po, nanonood po ako sa YouTube, yung mga aksidente na buhay pa sila. Ang dami, di ba? Nakita mo biglang ganun. Buhay pa sila, katayo pa. Kasi wala pa po siya sa panahon hindi nakada sa kanya ng Diyos Yung iba ka, nakahiga tapos nahulog, namatay. Bakit? Yun na po yung dahilan ng kanyang kamatayan. Kaya, lagi natin ilalagay sa puso natin, sa isip natin. Una, sabi nga, ang buhay po natin ay may simula at may katapusan. Kapag dumating ka na sa katapusan ng buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi, makakamtan mo na yung pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Amen! O, di pa po kayo sigurado na magkakamit ng buhay na walang hanggan. So, mahalaga, makita natin, sabi nga po ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa isang totoong mananampalataya po ng Diyos, yung kamatayan, hindi po siya alugihan, kundi yung kamatayan ay pakinabang. Bakit? Makakamtan mo na yung pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pangalawa, sabi dito, pagkakataon na paghahanda
paghandaan ang buhay. So, sabi nga, habang nandito tayo sa buhay na ito po yung pagkakataon po natin na paghandaan yung ating buhay. Kasi kapag nawala na tayo, tapos na, di ba? So, sabi nga, pagkakataon na paghandaan yung ating buhay. Yung pag-asa po natin ay manatili sa buhay po ng bawat isa. Ang sabi po dyan, sa aklat po ng mga Kawan, 7:4, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Sabi dito ni King Solomon, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. So sabi nga, yung kamatayan po ng tao, bagamat hindi natin alam kung kailan, ito po ay napakaganda, ito po ay pinaghahandaan. Dapat lagi po tayong handa. Kaya po doon po kami ay nag-aaral, may tanong po doon. Sabi niya, kung mamatay ka ngayon, nakatitiya ka ba na ikaw ay pupunta ng langit? Dapat handa ka. Amen. No, kaya nagkataon po, may tinanong po na isang matanda. Sabi niya, katanda-tanda ko na ito, hindi ko pa alam na pupunta ako hindi ko alam na pupunta ako ng langit. Diba? Sabi po ng tao. Pero napakahalaga na handa po tayo. Kaya sabi dito ng Bible, ngunit matalino ang isang tao naghahanda para sa kanyang kamatayan. May pinabalik po tayo sa buhay na ito, yung dalawang bahagi po ng paghahanda. Una, yung paghahanda, physical. Siyempre, lalo na kung may pera ka, bibili ka na ng ano, doon sa, po ba yung mga mahal po na ano kayo, cemetery? Forest Lake, ano ba? Dito po sa Malipagpag. Diba? Sa, pinito ba yun? So, sa Naliposo, dito sa Bayo-Bayo, madami din, di ba? Yun po yung paghahanda physically. Kung may pera ka naman talaga, bakit hindi ka bibili ng lote? Para kung dumating yung panahon na mamatay ka, alam mo naman kung saan ka pupunta. Dahil alam mo, binili ka lupa doon ka ililibig pagdating ng panahon. Alam niyo po ba yung mga tao ngayon, practical na, hindi kagaya po ng naunang tao. Yung unang mga tao, pag po ang pinag-usapan, kamatayan, natatakot po yung mga tao. Ngayon, hindi na. At sabi ko nga, tinignan ko din po yung mga namatayan. Noong unang panahon, yung mga tao namatayan, talagang nagluluksa. Kung 5 araw po yung patay po nila, nagluluksa po talaga. Bawat dumadating, hindi hinihimatay. Hinihimatay po sila. Ngayon, may sound system pa. May request pang kanta, di ba? O, ano pa gusto pa kanta doon sa kumakanta habang yung patay po nandun sa... Madali po makarecover po yung mga tao. Kasi mulat na po yung mga tao eh. Mulat na po sila yung kagaya ng dati. Handang-handa na po sila. Kasi alam po nila, yung buhay po ng tao talaga namamatay. Kaya nakahanda na po sila na tanggapin yung mga bagay po na yun. Hindi po kagaya po noong unang panahon dahil wala pong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung mga tao, gano'n na lang po sila talagang hindi maintindihan yung salitang kamatayan. At lalo na po ngayon, dahil naniniwala po tayo na may muling pagkabuhay, bagamat namatay man po yung ating mga mahal sa buhay physically, subalit naniniwala tayo yung kanilang kaluluwa magkakamit ng pangako ng Diyos na buhay na walang handa. Kaya po yung iba talagang handang-handa. Bumili na po ng lupa. O yung iba naman, naguhulog ng kabao. Di ba? Pwede ka na bumili ngayon. Habang buhay ka, pag-parcel ka na. Kung anong kulay. Kung anong klase. Di ba? Ganun po yung mga tao ngayon. Kaya po may hulugan. Within 5 years, maghuhulugan ng kabao, pwede naman. Eh, iba nga po, nakabili na. Naka-stock na doon sa bahay, di ba? Tapos sabi niya, yung iba, damit. Nakabili na ng damit. Kasi gusto ko sabi niya itong manipis. Kasi maalisakan yung makapal. Alam pa kaya kung maalisakan. Kung siya po yung di ba? Ibig sabihin po dito, yung paghahanda physical. Pangalawang paghahanda, yung ating spiritual. Amen? Na nakahanda yung ating spiritual, kung dumating po yung salitang kamatayan. Kaya po yung John 3:16, lagi po natin binabasa po dyan.
Ang sabi po dyan, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kahit sa isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang salibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kahit isang anak ng Diyos. So, sabi nga dito makita natin yung paghahanda spiritually. Kapag yung tao sumampalataya sa anak ng Diyos, hindi po siya hahatulan. Subalit kapag yung tao hindi sumampalataya sa Panginoon Jesus, siya po ay hinatulan. Sabihin, yung kanyang kaluluwa, pupunta po siya doon sa daigdig ng mga patay o Hades, o sabi nga doon sa dulo ay ikalawang kamatayan. Kaya napakapalad po ng isang taong natutong sumampalataya na sa ating Panginoong Jesus. Kasi handang-handa na yung iyong buhay spiritual. Amen? At binagay pa rin po dyan sa aklat po ng 1 John. Sabi niya, 1 John 4:12, huwag tayo, okay, sige. Kung ang anak ng Diyos ay nasa kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. And 13, sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen! So, dahil sabi nga, tayo po ay natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, nakahanda na po yung ating buhay spiritual. May buhay na walang hanggan na po ang buhay ng bawat isa. Subalit kung wala sa Kanya, yung Panginoon, o magandang sabihin, hindi siya natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus, ito po yung malungkot na buhay. Namatay po siya, halimbawa, nabuhay ka nga dito ng 70, yung patutunguhan ng kanyang kaluluwa ay walang hanggang kapahamakan. Pag po sinabing walang hanggan, wala po siyang katapusan. Dito may katapusan. Nabuhay tayo dito ng 80. Tapos na, di ba? Subalit yung pangalawang buhay na binabanggit ng Bible, walang hanggan. Sa piling ng Diyos, walang hanggang kaligayahan. Doon sa kapahamakan, walang hanggang, sabi nga, pagdurusa doon sa dagat-dagatang apoy at asupor, na siyang pangalawang kamatayan. Kaya sa buhay po natin, lagi po natin sinasabi, napakahalaga kung ikaw ay isang mananampalataya ng Diyos at ligtas na. Napakahalaga, maging yung sambahayan po natin ay maligtas. Amen. Nasayin po natin kung paano ipinangako ng Diyos kung sa aklat mo ng gawa na manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan, nasain po natin na ito po ay matupad at maganap sa ating mga sambahayan. Upang po dumating man po yung salitang kamatayan, namatay na po tayong lahat. Tayo pong lahat ay sama-sama doon sa langit na bayan. Amen? Hindi po yung nasa langit ka. Yung mahal mo sa buhay, naglalahoy doon sa dagat-dagatang apoy at asupor. Yun po yung malungkot na buhay. Kaya, habang may panahon, pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos, sabi nga, bahagi na po natin ang salita ng Diyos, yung bawat mahal po natin sa buhay. Huwag po tayo pumayag na dumating yung panahon na yung salitang pagsisisi. Sabi po nila, nasa uli yung pagsisisi. Sa mga taong napahamak. Subalit sa mga taong ligtas, nauna na po yung salitang pagsisisi. Kasi tinanggap na po nila yung ating Panginoong Jesus. Amen! Hindi na po sila magsisisi doon sa huli. Kundi sila po ay magagalak na at matutuwa dahil nakamtan po nila sa kanilang mga buhay yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Pero doon sa mga tao hindi tumanggap at sumampalataya sa Panginoon Jesus, talagang magsisisi po sila. Kasi ang sabi ng kasulatan, isusumpa po ng tao kung bakit po siya ipinanganak dito sa ibabaw po ng lupa. Dahil ang dinanas po niya ay walang hanggang kapahamakan.
Doon, sabi nga, sa lawa ng apoy at asupar na siyang pangalawang kamatayan. Dito, matulamsikan ka lang po ng mantika. Napakainit. Doon talaga yung kaluluwa ng tao, naglalangoy. Talagang isusumpa po ng tao kung bakit po siya ay sinita. Kaya, habang tayo may panahon at pagkakataon, sabi nga, yung bawat mahal po natin sa buhay ay nasahin po natin na sila po ay kumilala at maglingkod sa Panginoon. Kasi yun lamang po yung dapat nilang gawin. Yung tao matutong sumampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Hindi naman po tayo kasi yung tagapagligtas. Ang gampanin po natin, ilapit po natin yung mga mahal po natin sa buhay sa Panginoon. At yung Panginoon, kapag tinanggap na po nila yung Panginoon Jesus sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, yung Panginoong Jesus na po yung magliligtas sa kanilang mga buhay. Amen po ba lang mga kapatid? Huwag po tayong matuwa kung yung mga mahal po natin sa buhay, wala ka po sa Panginoon. Ay, pagdating po ng tamang panahon. Kasi sabi ng Bible, sinusulat ko ito sa inyo, pamalaman ninyo na kayong sumampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Di ba napakasaya? Mamatay man po tayo dito, masaya ka dahil alam mo, accountan mo yung pangako sa iyo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Hindi yung walang hanggang kapahamakan na siyang pangalawang kamatayan. At pangatlo, yung pong pangakong buhay. So ito po yung sabi nga pangako ng Diyos, yung pag-asa natin. Sa aklat po ng Corinthian, na binanggit po dyan, sabi dyan, may mga katawang panlangit at mayroon namang katawang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa, iba naman ang kagandahang panlangit. So gusto ko po magpasalamat po sa Diyos kasi sabi ko may kanya-kanya po tayong kagandahan sa lupa. Amen. Tingnan mo kayo kasabi mo. Sa paningin po ng Diyos, maganda po siya. Pogi, maganda sabihin. Guwapo po siya. Amen. Kasi hindi po pwedeng magkakamukha po tayo. Hindi pwede yun kasi hindi tayo magkakilala, di ba? Kaya sabi dito, may katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Kung dito, may kagandahan po tayo at may kagwapuhan po tayo dito, mas maganda po doon sa langit at mas gwapo po tayo doon sa langit. Amen! So, tuloy po natin, iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang ningning ng mga bituin at maging ang mga bituin ay magkakaiba ang ningning. Ganyan din ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay nabubulok, ngunit hindi nabubulok kailanman ang muling binuhay. So sabi dito, yung inilibing po talaga, nabubulok po yan, yung ating physical na katawan. Subalit yung muling binuhay, hindi po siya nabubulok, yung po yung katawang panlangit. Walang karangalan at mahina ng ilibing. Marangal at malakas ang muling pagkabuhay. Inilibing na ang katawang physical, ngunit mabubuhay bilang katawang spiritual. Kung may katawang physical, mayroon ding katawang spiritual. So ito po yung spiritual na katawan. Ito po yung katawang panlangit. Diba po yung katawang panlupa? Yung katawang panlupa kasi, panlupa po siya. Yung katawang panlangit, panlangit po siya. So, yun po yung sinasabi po ng Bible. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang unang Adan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay at ang huling Adan ay espiritu na nagbibigay buhay. So, sabi nga si Adan, siya po ay binuhay mula po sa alabok. Yung Panginoon Jesus, siya naman po yung nagbibigay ng espiritu na nagbibigay buhay. Sabi po dito, ulit, hindi na ang spiritual, ang physical muna bago ang spiritual. So sabi nga yung physical natin, ito po yung naunang nilalang. Pangalawa, yung pong spiritual na galing po sa Panginoon. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Walang iba kundi po yung ating Panginoon Jesus. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa, at ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. So yung katawang panlangit, ito po yung kagaya po ng ating Panginoong Jesus. Kung paano tayo ay naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo ng taong nanggaling sa langit.
Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng langit. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana na hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang isang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. At babaguhin tayong lahat. So makita natin yung pagbabago na gagawin ng Diyos sa lahat ng tao na tumanggap at nanampalataya po sa ating Panginoon Jesus ay babaguhin sa isang mata. Gaano po kabilis yun? Yung katawang panlupa, papalitan po ng katawang panglangit. At kung ikaw ay hindi pa namatay sa pagsalubong mo sa Panginoon, itong katawang panlupa na to, papalitan po ng katawang panlangit. Kasi hindi ka pwedeng sumama sa Panginoon Jesus kung yung katawan mo na to, katawang panlupa mo na to ay nasa katawan mo pa o nasa kaluluwa mo pa. Kinakailangan, mawala po itong katawang panlupa na to at mapalitan po ng katawang panlangit na mula doon, makakapiling po ng tao yung ating Panginoong Jesus. Sabi ko yun po yung isang hiwaga. Pag sinabing hiwaga, mahiwaga po talaga. Amen! Huwag mo lang makaisipin, baka hindi po natin kayang intindihin. Pero ang isipin mo, yung sinasabi ng salita ng Diyos, nasabi po dito, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Kasi kung inabutan ka ng Panginoon Jesus na buhay ka pa, babaguhin ka. Kung ikaw lang po ay inabutan po patay na, babaguhin, muli ka pong bubuhayin at ikaw po ay babaguhin. Sabi dito, sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. Pag po sinabing katawang panlangit, ano po ito eh? Napakaganda. Maganda kang babae, gwapo kang lalaki. Walang kapintasan. Kung bago ka namatay ay kulang yung isang kamay mo, pagdating sa langit, perfect. Kung dito yung mata mo, naging ano po yung isa, nawala, pagdating sa langit, perfect. Kompleto yung mata mo. Kasi katawang panlangit. Wala po siya kapintasan. Amen! Amen. Kaya kung dito medyo naiingit ka doon sa katabi mo, bakit yung matao sa ilong? Magpasalamat ka sa Diyos, may ilong ka. Amen. Kasi yung iba, sa ganun lang sitwasyon, malaki na po yung intindihin sa buhay. Di ba? Bakit niya maputi ako? Black beauty. So magpasalamat ka, may beauty ka pa. Amen. So, kung ano yung kalagayan mo ngayon, pagdating naman po ng panahon sa pagbabalik ng Panginoon, papalitan po ito ng katawang panlangit. Amen. Ano sinabi panlangit? Ano po yun? Kompleto. Maganda. Kaya, huwag po tayo huwag po tayong mag-alala. May pangako sabi ng Diyos. At sabi po sa Book of Revelation, pahayag, sabi dito, 21, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang isang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanya mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siya kasama nila at siya'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila, siya ay magiging Diyos nila. And 4, sabi dito sa 4. At papahir niya ang bawat lupa sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtamis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pag yung tao na sa langit, nakapiling na po niya yung Panginoon. Sabi niya doon, wala kang pagluha. Kung dito, lumuluha ako minsan.
Dahil sa sitwasyon, doon wala na. Kasama mo yung final. Ito po yung sabi nga, buhay na pag-asa. Ano pa? Wala na daw po kamatayan kasi nakamtan mo na yung pangako sa inyo ng Diyos na buhay o walang hanggan. Wala na daw din pong dalamhati. Hindi ka na magdadalamhati sa buhay. Ano pa? Hindi ka natatanis. Kung dito, tumatanis ka kung minsan. Dahil sa mga intindihin, problema sa buhay, doon wala na daw pong pagtanis. Wala na daw pong paghihirap. Hindi ka na maghihirap doon. Kasi kapiling na po natin yung Diyos. Sapagat lumipas na ang mga dating bagay. Kaya napakapalad po ng isang tao na siya po ay totoong nakapaghanda na ng kanyang buhay. Dahil alam niya, makakamtan po niya yung lahat na ipinangako sa kanya lang Diyos. Kaya sa buhay po natin, ito po yung pangako sa atin ng Diyos.